umpisahan na natin itong ating ano dito, ating trabaho. Alam niyo mga kapatid na wala tayo sa ere ng mga ilang buwan dahil wala na tayong pambayad sa StreamYard eh. Wala tayong income eh. Pero ito ang topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon mga kapatid ay saan na yung ating, yan, ito siya. Ayan, ang birhin, balintawak at ang hamon ng ating pananampalataya sa ngayon. Ayan, at siyempre pa, kasi sa araw na ito ay kapistahan ng birhin, balintawak sa ngayon. Pero ang tawag niya noon, Pista ng Kalayaan. Ayan, dito tayo muli sa ating Araling IFI, magsamba, mag-aral, maglingkod. Ayan. Sabi ko nga kanina, matagal-tagal na din tayong hindi magkasama dito sa ating Araling IFI. Kaya masaya akong makabalik at makapagbahagi muli sa inyo. At sa palagay ko, walang mas magandang araw para sa ating pagbabalik kaysa ngayong araw na ito. Agosto 26. Ayan. Ngayong araw ay inaalala kasi natin ang isang napakahalagang larawan at spiritual tradition sa kasaysayan ng Iglesia Filipina Independiente, ang Birhin Balintawak. Sabi nila, mag-isa ka ba ngayon, Bishop? Hindi, mamaya. Papasok si Father Juni kung kaya niya pumasok. Hindi ko na nga alam ngayon kung paano kasi matagal na tayo hindi nakagamit ito. Ayan. Pero ayaw kong pag-usapan lamang natin ito or pag-usapan natin kung sino si Birhin Balintawak, saan siya nagsimula o bakit siya mahalaga sa ating kasaysayan. Mas gusto kong pumunta tayo sa mas mahalagang tanong. Ano ang hamon ng Birhin Balintawak sa ating pananampalataya ngayon? Ayan. At ano ang sinasabi ng isang imahen na isinilang mula sa karanasan sa isang bayang naghahangad ng kalayaan sa ating mga kapwa Pilipino ngayon? Ano kayang hamon? Ayan. At ano ang sinasabi nito sa ating panahon, sa atin na mga Kristiyano at mga Aglipayano? Ayan. Kaya sa pagbabalik ng ating Araling IFI, gawin natin ang tatlong bagay na mahalaga na at matagal na nating sinasabi. Anong tatlong bagay dito sa Araling IFI? Magsamba, mag-aral, maglingkod. Ayan. At dahil sa Birhin Balintawak, makikita natin kung bakit hindi maaaring paghiwa-hiwalayin ang tatlong iyan. Ayan. Magsamba, mag-aral, maglingkod. Ayan. Mga kapatid, sa historical memory ng Iglesia Filipina Independiente, may mahalagang kaugnayan ang Agosto 26 sa Birhin Balintawak at sa paggunita sa pakikibaka ng ating mga ninuno para sa kalayaan. Noong 1905, sa kalendaryo ng Kalendaryo de la Iglesia Filipina Independiente, ang Agosto 26 ay itinakda bilang Pista ng Kalayaan. Iniugnay dito ang paggunita sa Balintawak at sa mga veterano ng himagsikan. At naging bahagi nito ang religious memory na kalaunay mas malinaw na makikita sa debosyon sa Birhin Balintawak. Ayan. Maaring may magtanong, ano naman ang kinalaman ng kalayaan at himagsikan sa pananampalataya? Ayan. Dami sa Facebook ngayon, di ba? Sabi nila sa akin, oy, sa simbahan ka na lang, huwag ka nang mangialam sa lipunan at sa politika. Ito, sagot natin, lalo na para sa mga IFI. Para sa ating mga ninuno sa Iglesia Filipina Independiente, hindi kakaiba ang tanong na iyon. Ang simbahang ito ay isinilang sa panahong sariwa pa ang sugat ng kolonyalismo at himagsikan. Buhay ang paghahangad ng mga Pilipino hindi lamang ng sariling pamahalaan, kundi ng isang simbahang tunay na nakaugat sa buhay, kultura at dignidad ng sambayanang Pilipino. Kaya mahalaga sa atin
sa ating spirituality or spiritual heritage ang Diyos at bayan. Ayan. Hindi nito ginagawang Diyos ang bayan. Sa halip, ipinapaalala nitong hindi maaaring sabihin ng isang Kristiyano na mahal niya ang Diyos habang wala siyang pakialam sa kalagayan ng kanyang kapwa at ng kanyang bayan. Ayan. Pero sino nga ba itong Birhen Balintawak? May isang revolutionary tradition sa likod ng Birhen Balintawak. Hindi natin kailangang ipresenta ito bilang historically verified Marian apparition. Hindi kasi ganun eh. Ito ay isang revolutionary at religious tradition na iniugnay sa Katipunero, manunulat at makabayang si Aurelio Tolentino. At kalaunan ay naging bahagi ng religious imagination ng Iglesia Filipina Independiente. Ayon sa salaysay, noong bisperas ng pagkakatuklas sa Katipunan noong Agosto 1896, isa sa mga Katipunerong nasa Balintawak ang nanaginip. Nakita niyang isang magandang ina na nakadamit tulad ng karaniwang babae sa Balintawak. Kasama niya ang isang magandang bata or bata na nakadamit naman ng parang anak ng isang magsasaka. Nakasuot ng maikling pulang pantalon at may dalang makintab na bulo. Ayan. At ang bata ay sumisigaw, "Kalayaan! Kalayaan!" Ayan. Lumapit naman ang ina sa nanaginip at nagbabala, mga kapatid. At ganitong sabi ng ina, "Mag-ingat kayo." Ayan. Sa paglipas ng panahon, ang mother and child na ito ay nagkaroon ng malalim na kahulugan sa religious imagination ng ating mga ninuno. Noong 1925, inilathala ni Obispo Maximo Gregorio Aglipay ang pagsisiyam sa Birhen sa Balintawak or nobenaryo. No? At napakalinaw ng isa sa mga pangunahing pagkakakilanlan sa imaheng ito. Nakasulat doon, ang Birhen sa Balintawak ay ang inang bayan. Uulitin ko po. Sabi doon sa nobenaryo, sabi ni Aglipay, ang Birhen sa Balintawak ay ang inang bayan. Ang ina ay larawan ng inang bayan at ang batang sumisigaw ng kalayaan ay larawan ng sambayanang naghahangad na lumaya. Kaya hindi lamang ito European Madonna na binihisa ng Filipiniana. Mas malalim ang tanong ng ating mga ninuno. Ano ang kahulugan ng pananampalatayang Kristiyano para sa isang bayang sinakop, katulad ng Pilipinas? Ano ang itsura ni Maria kapag tinitingnan mula sa karanasan ng mga Pilipinong naghahangad ng kalayaan? At ano ang saysay ng pananampalataya kung wala itong masasabi sa tunay na buhay ng tao? Ngayon, tingnan natin ang larawan. Tingnan natin, pakita ko sa inyo ng larawan ulit. Ayan. Ayan, kahit hindi niyo ako makita, hindi na importante. Itong nakita ninyo, itong particular na representation na ito, ang paborito ko. Maraming makikita niyo eh. Ito ay obra ng Filipino social realist artist na si Edgar Igay Talusan Fernandez. Kung nakikita ninyo ang larawan, tingnan muna natin si Maria. Filipina ang kanyang anyo. Nakabukas ang kanyang mga kamay at nakataas ang mukha. May liwanag sa kanyang likuran. Pero sa paligid niya ay may dilim, kaguluhan at pakikibaka. Yan ang kay Maria. At tingnan natin ang bata. Hindi siya ang infant Jesus na payapang natutulog sa kandungan ni Maria. Nakatayo siya bilang batang katipunero, may bulo at may hawak na watawat. Napaka-interesting ng mother and child dito. Hindi inilalayo ni Maria ang bata sa panganib na mundo. Mapanganib na mundo. Hindi niya itinatago ang bata mula sa kaguluhan ng kasaysayan. Magkasama silang nakatayo sa loob ng kasaysayan
ng isang bayang nakikibaka. At sa watawat ay nakasulat, Ama ko, sumilang nawa ang aming pagsasarili. Ayan. Pansinin ninyo, hindi lamang nakasulat na kalayaan. Nagsimula ito sa Ama ko. Ha? Yan ang isang magandang tingnan natin dito sa larawan na ito. Ayan, at balik tayo, siyempre. Ano? At kung tingnan natin, hinahamon or paghahamon ito. Ha? At paghahangad ng kalayaan ng sambayanan na nasa panalangin. Yung ika nga sa English, the people's yearning for freedom becomes a prayer. Ayan. At dito ako hinahamon actually ng Birhen Balintawak. Dahil minsan ang Christianity na nakagisna natin ay para bang nagsasabing kapag pumasok ka sa simbahan, iwan mo muna sa labas ang problema ng lipunan. Huwag pag-usapan ang kahirapan sa pulpito, korupsyon, human rights o injustice. Magdasal na lang kayo. Yan ang mga sinasabi sa atin sa ating mga post sa Facebook. Ano? Para bagang hiwalay ang buhay ng tao sa kanyang buhay pananampalataya. Pero iba ang sinasabi ng Birhen Balintawak. Hindi natin kailangang tumakas mula sa kasaysayan upang matagpuan ng Diyos. Maaari nating matagpuan ng Diyos na kumikilos sa loob mismo ng kasaysayan. At kung iniisip nating masyadong politikal ang ganitong Maria, kailangan nating bumalik sa Biblia. Bakit? Saan tayo bumalik? Saan tayo babalik sa Biblia? Ang daming pwedeng balikan, pero consistent tayo kay Maria. Sa Biblia, may isang awit si Maria na lubhang mapanganib. Mapanganib na awit. Yang Magnificat. Diyan sa Lucas. Alam nyo naman yun, yung Magnificat. Sabi ni Maria, My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. Sa seminaryo, laging araw-araw ito dahil may evensong tayo, di ba? Araw-araw itong binabanggit natin. Napakaganda at napaka-devotional. Pero ano ang sumusunod or ang sumunod na sinabi ni Maria? Sabi niya, God has scattered the proud. God has brought down the powerful from their thrones. God has lifted up the lowly. God has filled the hungry with good things and sent the rich away empty. Diba? Kung minsan, kinakanta natin ang Magnificat ng napakasulim sa loob ng simbahan. Pero kapag pinakinggan natin ng mabuti ang lyrics, nako, pastilan. Delikado man di ay ning kantahan eh. Lubhang mapanganib pala ang kantang ito, di ba? Bakit? Kasi nagsasalita si Maria tungkol sa power, gutom, kayamanan, at sa mga nasa itaas at nasa ibaba. Mary is a woman with a voice. At ang hope na ipinahayag niya ay hindi pagbulag-bulagan sa realidad. Christian hope is not denial. Ito ay pananalig na hindi injustice ang may huling salita at pagtangging tanggapin ang opresyon bilang permanenteng kapalaran ng tao. Dito nagtatagpo ang Maria ng Nazareth at ang Birhen Balintawak. Hindi pinapalitan ng Birhen Balintawak ang Biblical Mary. Sa halip, tinutulungan niya tayong marinig ang Magnificat mula sa loob ng ating sariling kasaysayan bilang mga Pilipino. Ang Maria na umaawit na itinataas ng Diyos ang nasa ibaba ay nakatagpo ng bayang naghahangad, makabangon mula sa kolonyalismo. Ang Maria na umaawit na pinakakain ng Diyos ang nagugutom ay nakatagpo ng ating mga magsasaka at mga manggagawa. Ang batang ipinagbubunyin niya ay nakita sa ating religious imagination na sumisigaw ng kalayaan. Ganyan. Ha? Ngayon, kung ipipinta ang Birhen Balintawak sa panahon ngayon, diba? Ano kaya? Diba? Hindi pwede kasing hanggang 1896 na lamang ang Birhen Balintawak. Magiging museum piece na lang siya.
Kung ang Agosto 26 ay araw lamang para maalala ang mga bayani, magiging nostalgic. Nostalgia na lamang ang pista ng kalayaan. Kaya mag-imagine tayo. Samahan niyo ako mag-imagine. Kung may artist ngayon, kung andyan si Igay ngayon, Fernandez, at sabihin na, hingin natin sa kanya, ipinta mo ang Birhen Balintawak ng 2026. Ang tanong, sino kaya ang makikita sa paligid ni Maria at ng bata? Baka may magsasakang nagbubungkal ng lupa, ngunit walang katiyakan sa lupang kanyang sinasaka. May manggagawang nagtatrabaho ng buong araw, ngunit kinakapos pa rin ang sahod. May pamilyang nakatayo sa baha at nagtatanong kung bakit napakalaking halaga ang ginagastos ng flood control, ngunit taon-taon ay lumulubog pa rin ang kanilang mga tahanan. May lumad na nagtatanggol ng ancestral domain. May inang Moro na naghahangad ng kapayapaang may justice and dignity. May kababaihang lumalaban sa violence at exploitation. May human rights defenders at mga kabataang nagtatanong kung bakit may kinabukasan pa ba? Bakit ganito nangyari sa buhay nila? At may kinabukasan pa ba silang maitatayo sa sariling bayan? At sigurado ako, naroon din sa image na yon na ipipinta ni Igay Fernandez ang ating mga OFWs at mga Filipino seafarers. Milyon-milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa at tumatawid sa mga karagatan upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Tinatawag natin silang modern day heroes. Pero, ano pa? Wala na. At syempre, karapat-dapat silang kilalanin sa kanilang sakripisyo. Pero, hindi sapat ang pasasalamat. Kailangan din nating itanong, bakit kailangang lumayo sa sariling pamilya ng napakaraming Pilipino para lamang magkaroon ng disenteng buhay? Kapatid, hindi masama ang migration. Maaari itong maging choice, maging opportunity, at maging source of dignity. Pero ibang usapan kapag ang pag-alis ay hindi na tunay na choice, kundi economic necessity. Kaya bahagi rin ng paghahangad natin ng pagsasarili ang pagtatayo ng isang bayan kung saan ang Pilipino ay malayang makapagpasya kung aalis o manatili at hindi napipilitang umalis para lamang mabuhay. At kung may development, katulad ng Pax Silica, diba? Kapag pag-usapan natin ang kalagayan ng bayan, kailangan matuto tayong magtanong. Kung may development project, ang tanong, development para kanino? Kapag kailangan ng lupa, tubig, mineral at energy, sino ang nagpapasya? Sino ang nakikinabang? At sino ang nagbabayad ng social environmental costs? Kapag sinasabing national security, kaninong security are we protecting? Kapag nagsalita ang indigenous peoples tungkol sa kanilang lupa, pinakikinggan ba natin sila o pinamamahalaan lamang? At kapag may malalaking bansang may napakalaking influence at sa ating ekonomiya, politika, seguridad, at other decisions, gaano ba kalaya ang isang bayan na magpasya para sa sarili? Mga kapatid, hindi tayo tutol at hindi ito pagtutol sa development, international cooperation o national security. Ang mga ito ay tanong tungkol sa power, participation, and accountability. At natural lamang ang mga tanong na iyan sa harap ng Birhen Balintawak dahil ang debosyon na ito ay isinilang mula mismo sa paghahangad ng ating mga ninuno ng pagsasarili. Ayan. Pero, di balik tayo ngayon sa simbahan. Hindi lamang gobyerno or corporations at foreign powers ang dapat tanungin. Tayo rin. Kung ipipinta ang Balintawak ngayon, nasaan ang simbahan
sa larawan. Sa Birhen Balintawak ng 2026, nasaan ka? Nasaan ako? Nasaan tayo? Nasaan ang mga obispo, ang mga pari, ang mga pastors, ang mga religious women and men, at ang laiko? Nakatayo ba tayo sa malayo at nanonood? Nasa tabi ba tayo ng kapangyarihan dahil mas convenient doon? O naroon tayo sa gitna ng sambayanan, kasama ng ina at anak? Napaka madali, ano? At itanong at parang hindi ganun kadaling sagutin. Tayo sa simbahan, napakamadasali natin. Di ba? Mahal natin si Maria. Marami pa nga sa atin, kinukoronahan natin si Maria. Dinadala natin ang kanyang mga imahen sa prosesyon. Nag-aalay tayo ng mga bulaklak at nagdarasal. Tama yon. Magaganda ang mga iyon. Pero may tanong ang Magnificat eh. Sa Magnificat, balikan natin, ang tanong ay, naririnig ba natin ang Maria na ating pinararangalan? Kung pinararangalan natin ang ina, pero wala tayong pakialam sa mga nagugutom na binabanggit niya sa kanyang awit, may kulang. Kung kinukoronahan natin si Maria, ngunit ayaw nating pakinggan ang mga nasa ibaba na sinasabi niyang itinataas ng Diyos, may problema. At kung tinatawag natin siyang ina, ngunit nananahimik tayo kapag inaapi, ninanakawan, pinatatahimik o itinataboy ang mga anak ng bayan, baka ginawa nating mas safe ang ating devotion kaysa mismong Maria ng Ebanghelyo. Kaya marahil ang ating ang pinakamalalim na paraan ng pagpaparangal kay Maria ay hindi lamang ang paglalagay ng bulaklak sa kanyang paanan. Ito ay ang tumayo kung saan nakatayo si Maria. Makita ang kanyang nakikita. Naririnig ang kanyang tinig na ayaw marinig ng mga nasa kapangyarihan. At samahan ang mga taong gustong gawing invisible ng lipunan. At dito mga kapatid, bumabalik ang Birhen Balintawak sa tatlong salitang ginagamit natin dito sa araling IFI. Magsamba, mag-aral, maglingkod. Magsamba dahil nagsisimula tayo sa Diyos. Tulad ng panalangin sa watawat, Ama ko, di ba? Ama ko, sumilang nawa ang aming pagsasarili, di ba? Pero hindi natatapos sa pagsamba, mga kapatid. Mag-aral din. Pag-aralan ng Biblia, ang kasaysayan, pag-aralan ng ating simbahan, ang ating lipunan. Magtanong, dahil ang pananampalatayang ayaw magtanong ay madaling manipulahin. At pagkatapos, maglingkod. Di mag-ingkod-ingkod, maglingkod, magsilbi. Yan. Dahil ang tunay na pananampalataya ay kailangang magkaroon ng kamay at paa. Kailangan makarating ito sa nagugutom at inaapi. Sa migranteng malayo sa tahanan at seafarer na nasa gitna ng dagat. Sa mga magsasaka at manggagawa. Sa indigenous peoples, kabataan at sino mang itinutulak sa laylayan. Hindi tatlong magkahiwalay na gawain ang magsamba, mag-aral, maglingkod. Iisang Christian vocation yun. E di, ano ngayon ang hamon sa atin? Kaya ngayong araw na ito, natapos ng araw nyo di ba? Nasa higaan na siguro kayo, di ba? Nanood ng television, at nanood sa akin ngayon. Hari nawa. Mahigit isang siglo matapos tawagin ng ating mga ninuno sa Iglesia Filipina ang araw na ito na pista ng kalayaan. Maaari nating itanong, nararamdaman ba ng sambayanang Pilipino ang pagsasarili? Okay, may sarili tayong watawat. May konstitusyon at gobyerno. Wala na ang colonial government na nilabanan ng mga katipunero. Pero ano ba ang ibig sabihin ng kalayaan sa taong gutom? Ano ang independence sa magsasakang walang katiyakan sa lupa? Ano ang sovereignty sa indigenous community na kailangang ipaglaban ang sariling ancestral domain?
Ano ang demokrasya kung ang yaman at kapangyarihan ay naiipon sa kamay ng iilan? At ano ang pagsasarili kung milyon-milyong Pilipino ang kailangang hanapin sa ibang bansa ang oportunidad na hindi nila matagpuan sa sariling bayan? At para sa ating mga Kristiyano, may isa pang tanong. Ano ang ginagawa ng ating pananampalataya sa harap ng lahat ng ito? Kung ang pagsamba natin ay hindi nagtutulak sa atin upang mamulat, magtanong at maglingkod, may kulang. Kung ating pagmamahal kay Maria ay hindi nagtuturo sa ating mahalin at panindigan ang mga anak ng bayan, may kulang din. Kaya ngayong araw na ito, Agosto 26, sa pagbabalik natin dito sa Araling IFI, maaari nating dalhin muli ang matandang panalangin ng Birhen Balintawak. Hindi lamang bilang alaala ng nakaraan, kundi bilang panalangin at hamon sa ating pananampalataya ngayon. Mula sa Maria ng Nazareth na umaawit tungkol sa Diyos na nagtataas sa mga nasa ibaba, hanggang sa Birhen Balintawak na nakatayo sa gitna ng pakikibaka ng sambayanan, nananatili ang hamon. Tumayo tayo kung saan naroon ang mga nangangailangan ng ating pananampalataya. Magsamba tayo, mag-aral tayo, at maglingkod tayo. At habang mayroon pang nagugutom, inaapi, pinatatahimik, at pinagkaitan ng dignidad, patuloy nating dalhin ang panalangin na isinulat sa watawat ng Birhen Balintawak. Ama ko, sumilang nawa ang aming pagsasarili. Maligayang pista ng kalayaan at maligayang pagbabalik sa Araling IFI. Magsamba, mag-aral, maglingkod. Ayan ang ating panawagan. Ayan mga kapatid ha. Magsamba, mag-aral, maglingkod, sa puso, sa isip at sa kilos. Ang Diyos ay sambahin, katuruan niya'y alamin, paglingkuran ang bayan natin. Ayan. May mga dito, may mga komentaryo dito at dapat natin itong basahin mga kapatid. Ayan. Bye. Try natin kung makapasok si Father Johnny Kasi Father Johnny, pasensya na, marami akong nakalimutan sa kung paano gagawin ang mga bagay-bagay dito. Ika muna Try natin. Baka gising pa si Father Johnny ba? Ayan. Try natin, Father Johnny. Kung gising pa ikaw. Papasok natin dyan. Ayan. Sana ay makapasok si Father Johnny. Ito na. Daming dito. Daming komentaryo dito. Nagkomentaryo pala si Father Johnny. Ayan. Ito na. Sabi ni Lita Pagaduan, good evening Bishop Tonyo and all watchers. Ayan. More power, your grace. Ito, si Father Delmar. Sabi niya, okay naman po ang sound, Bishop. Ang hindi okay ang paksilika at ang depensa sa impeachment. Good evening. Ayan. Hindi ko alam kung makakapasok pa si Father Johnny. Pero, ayan. Ayan. Ito. Galing. Go, Araling IFI. Ayan. Maayong gabi, Bishop, ug sa tanan, alegria, IFI Davao. Ayan. Galing. Medyo tayo ngayon hindi masyadong, ayun. Ito na. Parang, hindi pwedeng hindi makapasok si Father Johnny. Ito na. Ayan. Uy, madilim man. Hindi masyadong, ayun. Ito na. Parang, hindi pwedeng,
Wala man si Father Johnny. Ayan! Madilim, Bishop. Madilim. Ayan, may liwanag na. Pasensya na, naka-t-shirt lang ako dahil di ko alam na pwede pa lang po. Ayan. Eh di... Naka-t-shirt lang. Oh, okay lang yan. Eto Okay na, lang. inumpisa mo naman May mga sinabi ka na dito. Oo, basahin mo lang yung Bishop. Ayan, at basahin natin ito. At saka, natin. Magandang gabi para dyan kay Joey Castillo. Maradyaw na buntag, Your Grace. Uy. Duyom. Good evening. Thank you for all the information. Proud IFI. Ito na. Pero may sinabi kanina si Dilmar muna kasi sabi ni Dilmar, may katanungan din po ako, Bishop. Paano ba ang birhin sa balintawak ng IFI sa mga ilkak? Maramdaman mo talaga yung Maramdaman mo yung karanasan. Ilkak na kasapi natin. Oo. Ang kalayaan at demokrasya na nasa kasama natin sila at patuloy na magpapanday para sa tunay na kalayaan. Ayan. Ang masasabi ko na lang dito kasi sabihin ko na lang dito, Father Dilmar, ramdaman kita. Pero Father Dilmar, sa dosing apostoles, may Judas nga. Baka may magalit, wag na akong Father Dilmar. Huwag nang mag-comment, Bishop, dahil baka di ka na pakinggan nila. Ayan. Sabi ni Alegria, tama ako, hindi ako nagkamali. Ayan. Tama siya sa yung mga alam noon. Ayan. Dito maraming sinabi si Father Juni, hindi na nga hindi na nga mapasok yung sinabi niya sa dami. Yan, sabi ni Father Juni dito, noong 1925, ginamit ni na Obispo Maximo at Isabelo de los Reyes Sr. ang nobinaryo ng Birhen Balintawak upang pangunahan ng IFI ang panawagan ng mga Pilipino. Ang slogan noong panahon na bigyan ng US colonial government ang Pilipinas ng immediate, absolute, and complete independence. Pero iba yung binigay, Yung binigay kasi may sabi doon sa, magkasama tayo Father John, nagpuntang Balintasa, sa Cavite. Doon sa market kasi sabi under the protection of mighty North American nation. Anong klaseng kalayaan yan, di ba? Kaya nga, Bishop, noong 1925, ang lakas ng puwersa ng mga Pilipino, pati mga senador. Senador Osias na pumunta sa US para ilabi sa US Congress yung bigyan na ng kalayaan ang Pilipinas. Noong kaya si Aglipay, 1930, pumunta sa US, ganun ang dala-dala nila. Ilabi sa US Congress yung kalayaan sa Pilipinas. Complete, Oo. Immediate, absolute, complete independence. Pero ang ibinigay, iba. Pero 1925 yun 1925 to 1930 hanggang 1935, Bishop. Dahil yung 1935, ang binigay ng US ay eleksyon na Commonwealth. At yung Commonwealth kasi, ibig sabihin yan, may election ka nga, makapag-elect ka ng inyong mga sariling, pero under ka. Kasi Under pa rin sa US. Yun ang pakana ng US. Actually, kinopya lang ng US yan sa UK. Kasi ganyan naman. Okay. Yun, Ganyan sila noon under ng UK, di ba? Kaya may may napagkopyahan. Ayan. Dito naman tayo, Father Johnny, sa sinabi mong ito, ang pagnobena ay magsimula sa August 16 at nagtatapos ng August 25. August 26 sa pistahan ng Kalayaan sa misa. May nabasa pala ako, Father Juni, kasi dito sa kasi 'di ba nung linggo ay Cry of Pugadlawin. Oo. Ang nabasa kong isang article, yung Cry of Pugadlawin pala ay binago lang niya kasi yung sigaw ng Balintawak ay August 26 talaga. Opo.
Tapos, nawala nga, yun ang sineselebrate ng bansa, ng opisyal na selebrasyon. Pero, ginawang Agosto 23, ang hindi ko makita, Father Johnny, wala ring verified. Ayaw kong magsalita ng hindi verified kasi ikaw pwede ka magsalita eh. Ha? Kasi, bakit ginawang August 23 at ginawang Cry of Pugadlawin na doon sa nabasa ko, yung balintawak ay kapaligid lang niya ng ano eh, diyan sa inyo eh, 'di ba? Mga kangkong, etc., 'di ba? At ito yung lugar kung saan yung mga Katipunero at August 26 sila. Hindi Bakit? naman, Bishop, hindi naman Pugadlawin o Balintawak. Ang pinag-aawayan kasi, saan ba talaga nagpunit ng sidula? Yun nga. Sa bahay ba ni Apolonio Samson o sa bahay ni Tandang Sura? Dahil si Tandang Sura doon nakatira sa Pugadlawin at nagpakain daw siya ng mga revolusyonaryo. Mhm. Pero sa account ng Kangkong Brigade, may Kangkong Brigade na libro sa bahay ni Apolonio Samson. Kaya nga sa ngayon ang Kangkong ipinangalan ng Barangay Apolonio Samson. Noong 1917, doon sa barangay ngayon ng Apolonio Samson, may marker. Okay. Banga ang nakalagay doon sa marker at ang nakalagay doon sa site na yon, doon nagpunit ng sidula at ang marker na yan itinayo 1917. Ang mga revolusyonaryo pa, mga veteranong revolusyonaryo ang nagtayo noong marker. So hindi National Historical Commission ang nagtayo sa Pugadlawin. Sa Pugadlawin, ang National Historical Commission ang nagtayo. Pero doon sa Apolonio Samson, mga revolusyonaryo 1917. Kaya nga, Father Johnny, tinanong ko yan sa'yo kasi gusto kong sa'yo manggaling eh. Hindi sa akin. Ganito kasi, ang August 26, yun talaga yun eh. Yung cry. Whether you call it Cry of Pugadlawin or Cry of Balintawak or unang sigaw ng Katipunan, isa lang talaga yan eh. Pagpupunit ng sidula yan eh. Pero August 26 yan. Ang IFI, since 1905, sinilibrate niya yan. Yes. Bilang isang malaking pista ng kalayaan. Yes. Pero, parang dinistort yung history. Parang maalis sa IFI yung ano eh. Ito lang sa akin naman ay hindi ito parang may pag-distort. Kasi hindi na ngayon August 26, August 23 na. Kasi kung magpadayon yung August 26, ay IFI celebration yan eh. Yes, Diba? Bishop. Kaya may pangangailangang baguhin gawing August 23 para mawala ang IFI. Parang gano'n yung nakikita ko eh. Ewan ko lang. Totoo po yan. Ba yung suspitsa ko ha. Pero yun ang tama. Yan lang ang hindi maunawaan ng ating mga member. Kaya yung mga member natin kung anong idinikta ng gobyerno, yun naman ang sinusunod dahil yun ang hindi na sila pag lumabag ka sa gobyerno, takot na sila, baka marinta. Actually sa akin yun ang usapin eh. Dapat yung IFI, tayo halimbawa, huwag tayong sunod ng sunod kasi ang ginawa sa atin ng gobyerno yan August 26 ginawang August 23 para mawala yung IFI diyan sa kasaysayan na yan. Pero yung history talaga tama eh. Pagka binago ng Marcos administration yung kasaysayan ay naging okay din yung mga IFI, di ba? Yun. Alalahanin natin, Bishop, ang kapistahan ng Birhen Balintawak, inagaw sa atin. Kaya nga. Inagaw. Kaya nga ginawa nilang Cry of Pugadlawin August 23 na para mawala sa IFI. Di ba? Ito pa. Di ba sabi ng Kongreso sa atin, ay hindi pwedeng palitan ng Gregorio Aglipay Avenue yung EDSA. Kasi yan, pangalan ng taga-simbahan at
yung separation of church and state. Bakit may maraming mga kalye at mga government na mga bantayog na santo? Bakit ang isang lungsod sa Guimaras nung maging santo sino ba yung Pilipinong ano? Yung isang lungsod ay ginawang San Lorenzo Ruiz ang pangalan. Di ba? Mayroon naman tayo, Bishop, sa Quirino. Meron din sa ano? Aglipay, Quirino Province. Meron Aglipay sa talaga. meron din sa Kabakan, isang kalye. Aglipay Street. Pero Marami naman ganyan. Oo. Kaso lang, hindi pwedeng yung mga malalaki para sa IFI. Alisin. Ito, parang may magandang mensahe ito. Nakakalungkot lamang na noong pagkatapos ng World War II, ang nobinaryo ay ginagawa na lamang na historical document. At ang Birhen Balintawak, isa na lamang sa napakaraming imahe ni Maria. Marian Festival na lamang. Kasi mga IFI, akala nila tapos na ang pakikibaka. Dapat patuloy yung pakikibaka ngayon. Kahit mahalin mo na lang ang IFI, nakikibaka ka na. Kasi pag minahal mo si IFI, yung history niya, nakikibaka. Pag minahal mo si IFI, yung Birhen Balintawak, ay kailangan mo sundin. Kung sundin mo si Birhen Balintawak, makintab na bulo yung hawak ng batang kasama ng Birhen. Yun lang. Yun lang. Yan ang problema. Ito, sabi ni Alita, educational, especially the proud IFI members. Ayan. Dito, balikan natin tong comment ni Father Johnny. Kala kasi ni Father Johnny, mga kapatid, hindi na siya makapasok. Kaya kinomentaryo na niya na lang ang marami niyang... Yan. Sabi dito, mahalaga ang debosyon sa ngayong kalagayan ng ating bayan. Pero kailangan natin ang malakas na pwersa upang itaguyod ang debosyon sa Birhen Balintawak. Yun na nga alam mo, Father Johnny, ang masakit mas marami tayong pari, hindi na natin banggitin na malapit lang sa'yo dyan na mas ginamit pa yung Birhen Maria na Bere Romanis kaysa Birhen Balintawak. Alam mo, naisip ko lang, yung kanyang artistic style at kanyang artikulasyon dyan sa mga Maria-Maria na yan, kung gamitin niya yan sa Birhen Balintawak, napakaganda. Kaso lang, distorted nga, Bishop yung corona ng Birhen Balintawak, ang original niyan, triangle sa gitna na may rays, mga sinag ng araw. Oo. Larawan yan ng bayan. Kaya nga. Oo, larawan ng bayan. Ngayon, pinalitan ng queen. Mga corona ng Rhina. Hindi, wala nang symbolism noon. Corona ng Miss Philippines at Miss Universe. Kaya naisip ko lang ba na ganyan. Kaya gusto kong suportahan si Wowa Kasi yung di ba? Na mga ganyang Ito, ang malakas na pwersa ay magsisimula sa mga mulat na mga IFI. Ayan. Kaya gusto nating balikan. Mahal kaya lang bayad nitong StreamYard. 44 euros to per month. Yes, Bishop. Ang iniisip ko, mag-create kaya tayo ng Birhen Balintawak movement. Yung mga ganon. Actually, yung naisip kong una ay yung aking itinayong Society of Jesus the Carpenter. Ang ating maging debosyon ay Balintawak. Ayun. Pwede yun, Bishop. Pwede yun. Na gawin nating ipalaganap yung original na imahe ng Birhen Balintawak. Yun. At tapos, yung nobinaryo, actually, sabi ni Leo Albano sa akin, padalhan niya ako ng soft copy ng nobinaryo ng Birhen Balintawak. Jatis. Soft copy, buhay pa. May buhay pa pala niyan. Para hindi tayo mahirapan na mag-encode pa. Ano palang ginamit ni Francis Dialogo?
Yun, yung Birhen Balintawak din, pero yung hard copy. Ah, Oo, yung hard copy. Ang okay. hawak ni Leo Albano ngayon, May soft yung copy siya. may soft copy siya, mayroon ngang Spanish, Aba, mayroon din Tagalog, may English. naku. Hinihingi ko sa kanya dahil ang sabi ko sa kanya, dito sa UP, mag-ano kami, mag-install kami ng Birhen Balintawak na image. Kasi Yun. matagal naman dito na walang image sa altar, krus lang. Mm. Pero sabi niya, huwag na yung rebulto, yung icon na lang. Yung icon Yun katulad Alam mo yung ginawa ni Igay, yun ang maganda eh. yung icon na lang dahil Oo. yung rebulto mabasag pa, bumagsak, mabasag. Yung icon pag ipapintura ng maayos, pero sabi niya, gayahin yung original na picture. Kasi May mga original picture yan eh. pinirinta kayo nun, di ba? Oo, gayahin. Pero ang sabi niya, bakit magka-problema kayo sa black and white? Ang black and white ang original. Kasi wala Oo. namang pang-colored nun eh. Pero sabi niya, remember, ang Birhen Balintawak ay hindi yung tao, kung hindi kasuotan. Actually, Importante ang Birhen po. Balintawak, kaya nga sabi ko sa aking kanina, ito ay isinilang sa sa gitna ng karahasan at ng revolusyon. Yes. Yung imahe ang isinilang ha. Walang Mariang isinilang. Yung ang kasuotan. Yung kasuotan. Yung kasuotan, bakit Balintawak? Dahil doon nagsimula ang sigaw. Doon nga eh. Oo. Kaya nga cry of Balintawak siya eh. Kaya sabi ni Leo, inang bayan yan. Huwag gawin natin, bagamat may interpretation natin ng Mary yan, pero si Mary, ina nating lahat, sabi niya. Ina nating lahat. Pero yung ina nating lahat, yung awit ni Maria. Oo. Yung kanina, Bishop, sinabi mong Magnificat, importante yon. Kaya ang iniisip ko, bago magnobina, kantahin yung Magnificat. Tapos, pagkatapos ng nobina, kantahin ulit yung Magnificat. In between, yung mga makabayan ng mga songs. Kasi, ang daming readings kasi niyan eh. Pwede namang ang readings niyan, i-review natin dahil ang readings niyan, mga sinulat nila Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Jose Rizal, Apolinario Mabini, marami yung readings. Kaya piliin natin yung angkop sa panawagan ngayon. Pwede yung ganon. Anong angkop? Kaya nga eh, no? Magandang balikan nga at gawin yan. Ang isa lang ay sa tingin ko nga, there has to be a movement within. Yes, yun nga, Bishop. Kailangang may movement. Kasi kung walang mag-umpisa, sorry sa mga legalista, pero kung kailangan mo kasing ipasa sa isang asemblea ng simbahan, huwag kang umasa. Ngayon huwag kang umasa. Yes. Sa totoo lang, Bishop, ang pangkontra natin yan ay nandyan din sa Article of Religion. Yung sa bandang huli ng number ng Article of Religion na yung mga documents sa panahon ng wala pang Trinitarian Doctrine, yung 1947 Constitution, ay gawin na lang nating historical document. Yan ang mga yun ang pangkontra. Hindi na yan, pasi na yan dahil historical document na lamang yan. Pero walang magpigil sa atin na buhayin natin. Walang magpigil yon. Kasi ang IFI naman, malaya tayo ng simbahan. At nasa konstitusyon natin na pwedeng magtayo ng pious organization for back to church or go to church activity. So isa yun sa ating mga layunin.
isang pious organization ang Debosyon sa Birhen Balintawak upang kabigin ang mga IFI na magdasal Mhm. at mangaral. Hindi Mhm. lang mangaral, hindi lang magdasal, mangaral. At O mag-aral. maglingkod. O, kasi yung mag-aral, Bishop, dapat ang interpretation sa mag-aral, mangaral. Mhm. Ipangaral yung ating nakuhang mga aaral. Mhm. Huwag nating ilayo yung mag-aral, pero ang output kasi noon, mangaral tayo sa lessons ng ating inaral. Oo. Kasama na yung paglingkod, mga ganon. Ibig sabihin, pag ako ang mag-isip, Bishop, yung mag-aral at maglingkod, in between ang mga gawain yan, sa gitna ay mangaral. Tama. Tama. Oo. Ito, sabi ni Father Johnny, ang Birhen ng Balintawak ay sumasagisag ng inang bayan kasama ng anak. Yun nga, sinabi natin kayo na, at si Aglipay mismo ang nagsabi doon sa nobinaryo na kanyang inakda. Yes, oo. Para sa kalayaan, pagsasarili at karapatang pantao mula sa pagkaalipin at pagkabusabos. Ayan. Uy, aking kaibigan sa United Kingdom. Kumusta, Bishop? Ayan. Kumusta? Okay. At bakit hindi na Bishop? Ayan. Ayan. Sabi niya, hindi na Bishop, pinapasok pa rin eh. Sabi ni Padre Hardy, sa Acts, ginagamit ngayon ang nobinaryo ng Birhen Balintawak na ginawa ni O.M. Aglipay. Isang magandang hakbang yan. Maganda yan. Actually, yung dissertation ni Dr. Marifi Rebollido, yun ang kanyang dissertation, Bishop. Okay. Okay. Okay yun. Ito, sabi ni Padre Dilmar, para sa IFI na lang, Bishop, sana mapalaganap ang nobinaryo na ginamit ni O.M. Aglipay sa lahat ng parokya with the approval ng ECB para may identity tayo sa IFI. Basta ako, ang sasabihin ko lang, Father Dilmar, nung pisahan na ng Acts, pwede nang gamitin ng mga parokya. Yes. Pwede. Kasi wala namang obispong officially sabihin huwag. Wala. Tama. Walang ganyan na Father Dilmar. Uy, pero maganda naman kung i-reaffirm ng mga bishops yung movement yung paggamit. Ang iniisip ko baka kailangan nating i-review yung maging mapopularize ang nobinaryo ng i-contextualize natin, iangkop natin sa ngayon. Kasi 1925 pa yan eh. Kaya pag contextualize na natin ngayon, mag-readings tayo ng Pax Silica, mag-readings tayo ng USRP Mutual Defense Treaty, mag-readings tayo ng Visiting Forces Agreement, yung mga gano'n. Dahil mag-contextualize na, totoo po yun, Bishop. Kasi kung ang sinulat nila Rizal, Emilio Jacinto, magpapasigla sa atin, dapat yung mga ginawa din natin ngayon against ng mga puwersa ng mananakop sa ngayon, gawin nating readings. Parang lang mo siya. Halimbawa, isang reading ay sa Katipunan, pero isang reading din sa contemporary. O gusto din nating lagyan ng Bible, okay na rin yun. Kasi sa nobinaryo, walang Bible. Oo nga, napansin ko nga. Walang Bible. Kaya magandang gumawa ng liturgically appropriate na magkasabay yung nobinaryo at paano siya maging may biblical na din. Kasi nobinaryo, 9 days nobina yan. Kaya kung 9 days nobina, iangkop natin yung 9 days sa mga readings na mayroon ding kabuluhan sa ngayon. Yung binabanggit natin ng mga pakikibaka ng mga Pilipino, pwede ring gamitin natin. Mga readings na mga mahalaga ngayon. Ayun.
At si kaibigan ko to sa Netherlands to. Padayon, salamat sa programang ito. Marami akong natutunan. Ayan. Salamat, Mary Grace. Sabi ni Alegria ay payo, sabi niya makintab na bulo, pwede na pangtigbas sa sagbot sa palibot sa simbahan. Parang may... Bishop, ano to? Kasi itong Alegria, nasa yugto sila ngayon ng agawan ng property. Kasi may kaya kailangan nila yung bulo. Oo. Dahil may anong tawag nun? Divine Church, Divine Christian Church. Divine Christian Church of the Philippines. Ayan. Oo. Kaya yan sila, hilaan sila ngayon ng mga kasapi at agawan ng property. Para sa akin, isa yung itong Birhen Balintawak, isa ito sa mga makakatulong sa mga IFI na magpapatatag na walang iwanan. Dito tayo sa IFI dahil ito yung ating tunay na debosyon. Yeah. Tama. At yun na nga, no? taga Diocese of Tubod-Menong. Idnalin Talaugon Bungolto. Ayan. Hello, Bishop Tonyo, mayong gabi. Watching pero nakikinig sa atin si Deacon Aldim, ha? Relax lang. Oo. Ganun. Okay. Si Deacon Aldim sa atin. Grabe talaga tong bata na to, no? May access sa atin. Bago natin puntahan ang pagtatapos ay batiin muna natin itong mga andito nagpalap sa atin si Lula Taha, Joey Castillo, Silvano Cabillas. Ikunsa man yun Kamag-anak ko yan, Bishop. Nasa yan? Diocese of Coronadal. Jake kami sa atin, Occidental yan. Okay. Si Jake sa Switzerland ito. Father Hardilio Milo Jr. Alpice, Gwen Buna. Yan. Daming dito. Agosto 15. Sky Liarina, Cornelio Barriuga Jr., Juanito Marson, Elsie Bongkawel. Yan. Antonio Atag, Lisa Binyas, Emilio De La Gracia, at marami pang iba. Ayan. Sabi ni Father Delmar, comments lang. Ipalabas muna natin ang nobina na gamit ni Oy Maglipay kahit ako wala akong kopya niyan. Oo, tama. Bigyan kita pag makuha ko na yung soft copy, bigyan kita ng Espanyol. Kasi Espanyol yung gamit ni Maglipay Ayun, magandang magandang bonus natin 'yun na maglabas tayo ng kopya. Ipalaganap natin 'yan. Si Antonio Tayco pala andito. Sabi ko nakikita ko si Antonio Tayco kanina. Yan, sabi ni Antonio Tayco, ang Birheng Balintawak ay sumasagisag sa inang bayan kasamang anak ng bayan na naghahangad ng kalayaan, pagsasarili at karapatang pantao mula sa pagkaalipin at pambubusabos. Walang kupas yan, Bishop. Galing ng Antonio Tayco. Sabi ni Owit, buhayin natin muli ang pabasa. Wala naman problema yung pabasa, Bishop. Basta atin yung mga teksto na ginagamit sa pabasa. Yan ang magandang doon. Yun na. Yun na ang mga mga nangyayari dito sa buhay natin. Wala nang ngayon. Pasensya muli ha. Naka-t-shirt lang ako. Di ko alam nga magapasok Di wala nang panahong mag-clerical. Pero sa ulitin.
Sige, Father Johnny, maraming salamat at Salamat, hanggang Bishop. sa muli. Yes. Ayan, at syempre, nakasama naman natin si Father Johnny Cabillas. At magandang pag-usapan natin. At ang mas maganda doon ay meron palang may soft copy na ng nobinaryo ni Gregorio Aglipay patungkol sa Birhin Balintawak. Ayan, at tingnan natin kung ano nang meron dito. Sa ating pagtatapos, ngayong araw na ito mga kapatid, huwag nating hayaang manatiling larawan lamang sa dingding ang Birhin Balintawak. At huwag nating hayaang maging alaala lamang ng nakaraan ang pista ng kalayaan. Dalhin natin ang kanyang hamon sa buhay ng ating bayan ngayon. Kapag may nagugutom, makialam tayo. Kapag may inaapi, manindigan tayo. Kapag may tinatanggalan ng tinig, makinig tayo at tumulong na maiparinig sila. Kapag ninakaw ang pera sa bayan, ang para sa bayan, huwag tayong manahimik. Kapag ang dignidad, karapatan at kalayaan ng tao ay niyuyurakan, huwag nating gawing dahilan ang pananampalataya upang umiwas. Gawin natin itong dahilan upang kumilos. Ayan. Sapagkat ang pananampalatayang natutuhan natin kay Maria ay hindi pananampalatayang nakatingin lamang sa langit. Ito ay pananampalatayang marunong tumayo sa gitna ng kasaysayan kasama ng mga taong naghahangad ng buhay, dignidad, katarungan at kalayaan. Kaya mga kapatid, magsamba tayo ng may paninindigan. Mag-aral tayo ng may kamalayan. At maglingkod tayo ng may tapang. At habang mayroon pang Pilipinong nagugutom, inaapi, pinatatahimik, itinataboy sa sariling lupa, o napipilitang lumayo sa pamilya upang magkaroon lamang ng disenteng buhay, mananatiling buhay ang hamon ng Birhin Balintawak sa atin. Dalhin natin sa ating panahon ang panalangin ng ating mga ninuno. Hindi lamang sa ating mga labi, kundi sa ating buhay at pagkilos. Ama ko, sumilang nawa ang aming pagsasarili. At tayo nawa ang maging bahagi ng pagsilang na iyon. Maligayang pista ng kalayaan. At ito ang araling IFI, magsimba, mag-aral, maglingkod. Bago natin puntahan pa, ay ito, sabi ni Padre Dilmar, thanks Bishop, ma-sleep na ako. Ikaw sana preacher ko sa Harvest Festival last Sunday of October with permission our Bishop Bagting Sang Ani. Okay yan. Okay yan. Sige, magandang gabi sa inyong lahat. Tulog na kayo mga kapatid. Tayo na sa simbahan at lipunan, pananampalataya'y pag-aralan. Sa liksiki ng kasulatan, siyasatin ng kalagayan, tuklasin ang kanyang kalooban.